Kung i-extend mo ng konti yun, kahit yung principle niya sa life, ang nagbi-build nun, yung society niya. Mula pagkabata, unti-unti niyang binibuild yung prinsipyo niya sa life. Ito ang pwede, ito ang hindi. Sa, nakapalibot sa kanya. Maaaring pinagkukuhanan nito yung parents, maaaring pinagkukuhanan yung education, maaaring pinagkukuhanan yung society, yung peers, yung friends. Yun yung magbubuo sa iyo na in-establish mo sa sarili mo na this is my principle in life. Na maririnig mo, for example, naging prinsipyo na ni Abdurrahman, huwag mo nang pahirapan yung buhay mo. Madali lang lahat. Prinsipyo niya kasi yun yung na-accept ng experiences sa tagal-tagal niya na buhay dito sa mundo. Kayo, meron din kayo kanya-kanya mga prinsipyo na sinusunod. Nung dumating tayo sa reality na ang guidance natin ay ang Quran, dito dapat natin sinasala lahat ng prinsipyo natin sa buhay. Dito dapat natin hinuhugot yung pagsabi natin ng tama at mali. Dito dapat natin hinuhugot yung pipiliin nating friends. Dito dapat natin hinuhugot yung pagpili natin ng trabaho. Kahit pagpili ng asawa. Sakto talaga. Galing talaga ni Saud. Match instead match. Yung holy special yun. Araw-gabi dapat pasalamatan natin. Kasi, kailan kayo naging bar-iman tulad ng bar-iman sa loob ng Ramadan? Either, nagkaroon kayo ng heavy na problem na kailangan nyo ang Allah. Doon sa mga instances na yun, sincere ka talaga kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit sa mga panahon na yun, dapat mo pa rin pasalamatan ng Allah dahil one way of showing, pinapakita ng Allah sa atin na mahal niya tayo. Barakallahu fiik, Sauda. Dati kasi may bisita kaming yung mga tausog dito, taga-Umo. Gumawa sila ng ganyan, buhaghag talaga pero partner sa isda ba? Isda. Pero mas buhaghag dyan. Ginaganon nga ng ilaw. Ganun talaga, akala namin yun ang dala mo kanina. Hindi, kasi wala akong isda, kaya tinamisan ko na, nilagyan ko. Ilagyan kong buko. Yung buko na yung nasa bote. Favorite namin din. Let us open our hearts dun sa mga sinasabi, malay natin, ma-discover natin yung mga potentials natin na kaya pala natin higitan yung kung anong meron si Sheikh Rafi. Tsaka alaman. Ano mayroon na kaming goal isusulat doon. Ha? Depende sa inyo. Kaya ka pala tumabi. May hints na, may hints. Depende sa inyo guys. MashaAllah. Pero yun nga, ang pinaka-highlighted talaga sa buwan na ito ay ang Quran. As much as possible, magkaroon kayo, mag-establish ninyo sa 30 days. Sabi pa nila, if you want to build a habit, do it sa 21 days.
Continuously, daily, persistent, 21 days, mabibuild mo yung habit sa sarili mo. Isipin mo, kapag na-establish mo na meron kang ugnayan sa Quran, naging habit mo na hindi ka dapat, alam ko, meron kayong mga experiences sa inyong mga sarili na sa isang araw, kapag meron kayong na-establish na habits sa mga sarili ninyo, kapag hindi nyo nagawa yun, masakit sa puso ninyo, di ba? Meron sa pagsamba, Pag-scroll. meron sa pag-scroll, kailangan mo talaga, kakati talaga yung kamay mo eh, no? No, meron talagang ganun. Tama? Meron talaga. Meron, like as Filipinos, ini-establish talaga nating facts sa mga utak natin. Although tayo lang nag-establish no, na kailangan kumain ka ng kanin bago ka mabusog. Kahit sa isang beses, sa isang araw, kailangan may kanin. Tayo ang naglagay nun sa mga utak natin. Prinogram natin, isipin mo, prinogram sa'yo. Kaya kang mga tausog, beauty. Siyang lang. Sabi niya, siyang lang to rin the best. Kahit may masarap na yung ginawa ni Abdurrahman, yung walang sugar yung sa amin eh. Siyang lang. Ganun siyang tawag siyang lang. Ustaz, hindi lang sa pagkain pa si translation ng khutbah. May narinig din ako na sa tausog talaga ang the best. No. Narinig ko din yung sumunod. Parang, Yung mga fact na ini-establish natin sa utak natin, i-grab natin yung opportunity, itong Ramadan, i-open up, i-build natin yung habit of having a relationship with the Quran. Na para bagang, sa isang araw, masakit sa'yo na hindi siya nababasa. Try to establish that habit in this blessed month of Ramadan. Do not lose the opportunity, guys. Allahu Akbar. Ha? Kayo mismo, subhanallah. Ang sabi ng Allah sa banal na Quran, binasa ng imam natin kagabi, sabi niya, قُلْ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Anong ibig sabihin? Hindi natin alam. Kasi hindi tayo marunong Arabic. Pwede natin ilagay yan. Gusto ko sa buwan na ito, matuto ko ng mga basic na words ng Arabic. Alam nyo ba, yung Quran, paulit-ulit yung mga words dyan. Pinapalitan lang yung form. Oh, merong mga 500 words na paulit-ulit lang. Kapag na may, Hindi lang. 1,000 pa nga. Okay, 1,000. Doon lang tayo sa 500 or sa 100 na paulit-ulit. Subukan natin sa Ramadan, i-memorize ito. Ha? Di ba? Guys? Bakit every time na may bagong iPhone na updated, kailangan natin bilhin? iPhone 16. Bakit yung mga sarili natin hindi natin ina-upgrade? Oh no. Buti na lang 100 yan. Hindi, question. Reality bites. Ilang years na tayo dito? May reality bites, may first bites. Minsan yung kumambi sa series. tulad halimbawa yung paggamit ng cellphone. Yung inano ko lang sarili ko yung ano ba? Binibigyan ka ng amo nito. Pagkakataon na maano yung sarili. Tulad, kasi minsan, tulad ko, pag sumasakit yung mata ko, ulo ko, wala. Mula kanina, hindi ako gumagamit ng cellphone. Kaya pala seryoso sa nakikinig sa atin. Kasi yan Kumaga, yun yung isa sa mga dahilan na siguro mga may ano dun, may makukuha ka. May hikma. Hikma dun Sa akin siguro ano lang doon.
based sa experience, pag nandito tayo, magkakasama tayo, especially sa mga ganitong gagawin, na-hype pa yung feeling natin, papasa ako. Kung hindi natin talaga yan ipupush, pag nakauwi tayo ng Pilipinas, iba yung environment, iba yung hype doon sa ano. Hindi ka na hype doon na magbasa ng Quran, hindi. Iba na yung environment niya, iba na yung ano. Dito, siguro na ano pa tayo, meron tayo ganitong gathering, may nagliriman, tumataas pa yung iman natin. Na-excite ka pa. Yes, gusto ko talaga mo. Pagdating doon sa Pinas, ewan ko na lang, na saan ka hihilain nung society. Sabi nga ng step. Hindi sa ganitong pamamaraan. Eh kung doon ka pa mag-ano, kung dito nga hindi nagawa doon pa kaya? Kaya yung intindihin mo yung Quran dito, hindi mo nagawa. Which is, yung available lahat ng mga resources, yung time, yung kasama, teacher, lahat ng resources. Kasi nung umuwi ako doon talaga, ko sabi ko, walang naghihikayat sa'yo na ano ka, wala. Yung sarili mismo mo talaga mapapaisip ka. Kung hindi mo, sabi nga ni Saud, kung hindi mo i-convince yung sarili mo, walang mangyayari din sa buhay mo. Mag-go with the flow ka kung ano yung meron na given sa society doon sa Pinas. Kaya gawa tayo ng optics doon. Mashallah siya. Hindi, ganito, bago natin gawin yun, sabi ko nga sa kanila, kung naniniwala kayo sa cause ko, yun yung pinaka-importante. Huwag ako. Doon sa cause. Sa cost. Pero kung hindi kayo naniniwala ang problema, pero gusto ko, pag na-release ko kayo, kaya yung tumayong mag-isa. Na kahit anong bagyo ang dumaan, nananatili kang naniniwala kay Allah. At isa ka sa mga taong sinisikap na palitan yung paniniwala ng iba.